Paghahanda sa mga sakuna, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa buong daigdig. Ito po ang espesyal na edisyon ng Pilipinas Online, Bantay OCW, hatid ng Bantay OCW Foundation, mula po dito sa Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan Kay. Bantay OCW, Bantay OCW, Bantay OCW, Bantay OCW, yeah, yeah. Hindi naiiwasan ang mga sakuna at talaga nga namang nangyayari ito nang hindi inaasahan. Papaano pinangangalagaan at papaano ito pinaghahandaan ng grupo ng mga Jehovah's Witnesses? Makakasama po natin ang National Spokesman ng mga Jehovah's Witnesses, walang iba si Ginoong James Morales. Hi Mr. Morales, welcome back! Hello po, magandang araw rin po sa inyo. Ito yata yung first time na nag-face-to-face din tayo, no? Tama po. Parang sa mga nakaraan nating interview, puro tayo Zoom. Tama po. Okay, kumusta ka, James? Mabuti po. Salamat po sa pag-invite sa akin dito sa inyong program. Oo nga. At natutuwa naman ako na malaman na itong mga disaster, mga hindi inaasahang sakuna, pinaghahandaan din ang inyong grupo. Ayo po, kasi alam natin sa mga panahon ngayon, madalas na rin po kasi yung mga sakuna, hindi inaasahan. That's true. At hindi lang dito sa ating bansa, kahit maging sa ibang bahagi ng mundo, nagkakaroon talaga biglaan na lang mga gera o di kaya ilan yung mga bagyo at mga lindol. Kaya bilang isang komunidad, mga Jehovah's Witnesses, meron rin kami mga paghahanda na ginagawa sa aming mga pananampalataya. Oo, kasi magkakilala ang bawat isa sa inyo at saka mukhang very organized ang grupong ito. Opo, sinisikap po namin na syempre pa maging organisado. Kaya kasama rin sa pag-aaral namin ng Biblia, importante rin talaga yung magkaroon ng coordination, organization, para mas maging effective din yung kung paano namin ginagawa yung ibang activities namin. And part of it, yung pagiging prepared dun sa mga disasters, even before and after it happens. Paano ninyo ito ginagawa? Kapag halimbawa po, merong mga forecast na mga sakuna katulad ng bagyo, kadalasan na, merong mga patiunang paghahanda pong ginagawa. No? So, syempre, ino-organize namin, kinokontak po namin yung aming mga kasamahan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At maging sa buong mundo, actually, meron po kaming coordination na ginagawa. At tinitingnan ko ano yung mga potential risks at kung ano yung mga potential na mga, for example, kapag merong malaking sakuna talaga na darating, ano yung mga exit routes, yung mga safety routes, yung saan ilalagay yung mga prepared na mga, for example, mga ayuda para kung sakali man may pangangailangan yung aming mga kasamahan. Lahat yan pati unang inihahanda. Pero bukod doon, meron din kasi may mga tao kayo na naka-ready dyan. Tama po. Marami pong mga voluntaryo, mga saksi ni Jehovah. At sa bawat lugar po ay marami na pong na-coordinate na mga mangunguna at gayon din ng mga tutulong manpower, kumbaga, para magsuporta doon sa disaster relief work. Pero, syempre, James, pag sinabing disaster, dapat may proper training. Yes, tama po. Kumusta? May training? Kumusta ang pagsasanay na ginagawa ninyo? Meron po mga ilan-ilan sa amin na meron talagang professional training. Nag-enroll din sa mga ilang programa ng gobyerno para pati-unang mapaghandaan yung mga ilang sakuna. Pero meron ding mga tinatawag naming preparation in advance na ina-announce sa aming mga pagpupulong bilang mga saksi ni Jehovah para paalalahanan yung bawat miyembro ng pamilya o ng miyembro ng aming mga kongregasyon, kumbaga. Halimbawa, every year, meron kaming announcements na nagre-remind, kamusta yung inyong go bags? Meron na bang plano ang pamilya sa mga exit points kung sakaling merong sakuna mangyari? Updated ba ang mga contact information? Para yung mga nangunguna sa loob ng aming mga communities ay maging aware kung nasaan sila, paano sila kukontakin, kung bigla ang may sakunang mangyayari. So, it is a yearly preparation and even yung personal responsibility rin namin, syempre, na for example, yung go bags. Siguro familiar po ang mga audience natin dito, no? Importante po kasi yan kasi hindi natin maaasahan na agad na may darating na tulong. Pero kung may go bag ang bawat pamilya, sa mga ilang araw, merong enough sustenance hanggang sa dumating yung dagdag na tulong mula sa iba. Kaya yung mga bagay pong iyan,
is part of the preparation po ng mga saksi ng Jehovah. So yung mga initial na mga pagsasanay, paghahanda sa pamilya ka mo. Opo. Sa pamilya ninyo pinapagawa muna. Syempre po kasi minsan merong mga setting din sa loob ng family, mas nakakaalam din yung head of the family. Kaya binibigyan rin namin ng respeto yung mga family heads para mag-take the lead o mga laga sa kanilang pamilya. Pero syempre pa, kapag nangyari na ang sakuna, merong channel pa rin gagawin ang mga saksi ni Jehovah para matulungan pa sila ng higit. Yung mga go bag, dapat yan, isa-isa sila, no? Bawat miyembro ng pamilya, hindi pwede yung tatay lang ang meron. Kung posible, oo, kung posible. Pero syempre, iba't iba ang kalagayan ng bawat pamilya. Pero by principle, tinutulungan po namin yung mga family heads na mag-prepare kasama yung kanilang mga members ng family ng kanilang go bags. Paano ninyo pinaliliit yung pagkilos na ito? Kasi syempre, alam namin, global din, worldwide ang mga Jehovah's Witnesses, yung mas maliliit na grupo. Bueno, tama po yung nabanggit nyo, global ang mga saksi ni Jehovah. Pero sa bawat bansa, meron din tayong mga opisina, mga branch offices na tinatawag ng mga Jehovah's Witnesses. At halimbawa dito sa Pilipinas, meron tayong branch office sa Quezon City. Pero bagaman ito yung nagbibigay ng direksyon o di kaya ng mga paalala, pero meron tinatawag kami ng mga sirkito. Ito ay grupo ng mga saksi ni Jehovah sa isang area. At yung bawat circuits na ito, subdivided din siya into congregations na tinatawag. Ngayon, bakit merong ganyang organization? Para yung information dissemination organized. And then, sa pamamagitan nito, natitrain down. So, from circuit level hanggang congregation and congregation families. So, dahil sa channel na yan, mas nagiging organized yung information dissemination namin. And at the same time po, mas nagiging na natutulungan yung hanggang sa mga bawat individual members ng mga saksi ni Jehovah, yung mga reminders kung paano sila makakapaghanda kung may sakuna man darating. So mabilis bumaba yung mga impormasyon na yan. Tama po. Kadalasan po, halimbawa, kapag may bagyo na paparating, kadalasan ma-forecast na po yan mga 2 araw, 1 araw bago iyon o baka mas maaga pa. So, tumatawag na po kami sa mga nangunguna sa bawat circuit, and then from the circuit level, merong mga magko-communicate sa mga congregation level, and from congregation levels, merong magko-communicate na sa bawat membro ng mga saksi o yung mga kapananampalataya namin. Kaya, mas nagiging organized yung dissemination ng information. Kita nyo yan, ang alam lang sa mga Jehovah's Witnesses, siguro ng ating audience ngayon na nagbabahay-bahay kayo. Yan lang ang nakikita nila. Meron pala kayong mga ganyang internal arrangement. Tama po. Kasi syempre, bukod po dun sa aming gawaing pangangaral, ito ay para sa amin pagtulong namin sa aming communities para mag-share ng katotohanan o ng impormasyon tungkol sa Bible. Pero, at the same time, gusto rin namin pangalagaan yung mga kasamahan na namin. At ito yung isang paraan namin para matulungan sila kasi unexpected po yung mga disaster. At of course, hindi tayo makakatakas dyan. Kahit sino po talaga ay apektado. Kaya, part po ng aming gawain talaga bilang mga saksi ay siguraduhin hanggat maaari na ligtas sa mga kasamahan namin. Ganyan sa inyo kahalaga ang bawat isa. Tama po. Alam kong hindi naman para sa grupo lamang ng mga Jehovah's Witnesses ang inyong pangangalaga, lalo na ang paghahanda sa mga sakuna na ito. Paano nyo naman ibinabahagi sa iba yan? Yan, tama po, no? Magandang tanong po yan kasi kung tutuusin, hindi lang naman mga saksi apektado ng sakuna. Marami ring ibang tao. Right. Kung kaya, meron po kaming impormasyon din sa aming website, jw.org. At kapag itatype niyo po dun sa search and then itype yung disasters, makikita po doon yung mga ilang articles namin. And nagpapakita po yun ng ilang practical steps na pwedeng gawin ng bawat pamilya o bawat individual para maging handa kung meron mang sakuna. Meron din po kaming video na nagpapakita kung ano yung mga importanteng bagay na pwede i-consider ng isa para mag-prepare. At kahit pagkatapos ng sakuna, ano kaya yung mga bagay na pwede rin namin magawa pa. So, meron po kami mga open source, yung free information na pwede po nang ma-access ng kahit sino kasi nasa internet. Nagbabala si Jehovah na sa mga huling araw, magiging mapanganib at mahirap ang kalagayan. Magkakaroon ng taggutom,
epidemya, lindol sa iba't ibang lugar, at iba pang nakakatakot na mga bagay. Nandyan din ang mga wildfire, pagputok ng bulkan, malalakas na bagyo, at mga sakunang gawa ng tao. Dumadami din ang mga protesta, krimen, at digmaan. Saan man tayo nakatira, makakaranas tayo ng likas na mga sakuna o mga sakunang kagagawan ng tao. Paano natin ito mapaghahandaan? Una, maghanda sa espiritual. Ang sabi sa Isaiah 30:15, magkakaroon kayo ng lakas kung mananatili kayong panatag at magtitiwala. Kaya patibayin natin ang kaugnayan natin kay Jehovah at dapat ngayon pa lang buo na ang tiwala natin sa Kanya. Hindi natin aasahan na pipigilan ni Jehovah ang mga sakuna, pero kapag nananalangin tayo sa ganong mga sitwasyon, ipapaalala ng banal na espiritu ang mga tekstong magpapakalma sa atin at tutulong para makagawa tayo ng tamang desisyon. Ikalawa, maging praktikal, maghanda ng go bag. Dapat meron itong pangunahing kailangan natin gaya ng first aid kit at gamot, tubig, mga pagkaing di madaling masira, Biblia, at iba pang mahalagang bagay. Maganda din kung may reserba tayo sa bahay ng mga pangunahing pangangailangan natin sakaling hindi tayo makalabas ng bahay ng matagal-tagal na panahon. Alamin kung anong supply ang inirerekomenda ng gobyerno sa lugar ninyo. Huwag din nating kalimutang i-update ang mga elder kapag nagbago ang address natin o contact number. Pag ginawa natin yan, mas madali tayong matutulungan kapag may sakuna. Sa family worship, pwedeng pag-usapan ng pamilya ang mga sakunang posibleng mangyari. Ang pag-atake ng mga terorista at ang mga protesta ay pwedeng mangyari ng biglaan kahit saan. Kaya pag-usapan kung ano ang gagawin nyo sa bawat sitwasyon, pati na ang lugar kung saan magkikita at kung paano kokontakin ng mga elder. At ikatlo, maghanda na ngayon kung paano makakatulong sa iba kapag may sakuna. Anong tulong ang ginagawa ng mga elder sa panahon ng sakuna? Kung alam nilang may paparating na sakuna, titiyakin ng bawat tagapangasiwa ng grupo na nasa ligtas na lugar ang mga kapatid. Pagkatapos ng sakuna, tatawagan ng mga tagapangasiwa ng grupo ang lahat ng nasa grupo nila para alamin ang kailangan ng mga ito. Kailangan ng panahon para ihanda ang mga relief, lalo na kapag nagkakaubusan ng supply. Kaya napakahalagang maghandang mabuti, sumunod sa babala ng gobyerno, at i-update ang mga elder sa kalagayan natin. Sinasabi sa Filipos 2:4, isipin ninyo ang kapakanan ng iba. Kapag nakapaghanda tayo, mas maraming tulong ang maibibigay sa mga naapektuhan ng husto. Baka nga makatulong pa tayo sa mga kapatid sa kongregasyon natin o sa kalapit na mga lugar kahit naapektuhan din tayo. Halimbawa, baka may mga kapatid na mga ilangan ng matutuluyan. Baka pwede natin silang patuloyin sa bahay natin. O baka kailangan nila ng pagkain o ibang supply. Pwede nating i-share sa kanila kung ano man ang meron tayo. Baka makatulong tayo sa paglilinis o pagre-repair ng nasirang bahay nila kung safe namang gawin yun. Pero paano kung sa ibang lugar nangyari ang sakuna? Pwede ba tayong pumunta doon para tumulong? Kung kailangan, ang tanggapang pansangay ang mag-aatas ng mga kapatid na mag-oorganisa at tutulong sa relief work. Kaya kung gusto mong makatulong, may pwede ka nang gawin ngayon pa lang bago magkaroon ng sakuna. Humingi ng application form sa mga elder para kapag nagkaroon ng pangailangan, alam ng tanggapang pansangay na handa kang tumulong. Huwag din nating kalimutang malaking tulong ang panalangin. Kung ipapanalangin natin sila, tutulong tayo sa relief work, at magdodonate para sa pambuong daigdig na gawain, matutulungan natin ang mga kapatid. Hindi talaga natin maiiwasan ang lahat ng likas na sakuna at mga sakunang gawa ng tao. Pero kung masunurin tayo sa salita ng Diyos at sa mga tagubili ng organisasyon ni Jehovah, mapapapurihan natin ang kanyang pangalan. Kung papatibayin natin ang ating espiritualidad, ihahanda ang mga kailangan natin at magpaplano para makatulong sa iba,
makakatiyak tayong pagpapalain ni Jehovah ang pagsisikap nating maging handa sa sakuna. Wow, napakagandang video yan. At kung i-recap natin sa audience yan, James. Oo, kaya makikita po natin doon sa video to make it short, no? Mm-mm. So, maraming mga aspects. So, personal na paghahanda, yung ating sarili mismo. Eh, syempre pa, hindi lang kasi yung physical. Eh, syempre, bilang mga saksi ni Jehovah, bilang isang Kristiyanong organisasyon, gusto naming ipakita na importante pa rin sa amin yung spiritual namin pangangailangan. So, kasama rin sa preparation yung kahit yung Biblia, hindi ba mapapansin po natin. And then, aside from that, gusto namin maging handa rin tumulong sa iba. Yung personal na paghahanda, balikan ko lang. Opo. Hindi ba dapat sa kaisipan pa lamang ng bawat isa, ready kami na talagang may mangyayaring disaster? At pwedeng pwedeng tayong lahat apektado niyan. Yes, tama po. Kasi wala talagang makakatakas Mindset. eh. Oo, maganda yung mindset. Tama. I agree with that. Para pagdating ng sakuna na yan, di na tayo nagpapanik. Tama ba yon? Tama po. Kasi minsan yung panic, magkakos pa yun ng dagdag na problema. Pero kapag kalmado tayo, handa tayo yung isip natin, mas maharap natin yung sakuna na mas maganda. At kung handa, ano pa yung pwede niyang magawa sa halip na nagpapanik? Eh, syempre pa, makakatulong ka rin sa iba. Kaya mahalagang bagay po yun. Alright, Mr. Morales, sige nga, anyayahan mo yung ating mga kababayan. Hindi lang yun nandito sa Pilipinas dahil worldwide naman na napapanood din itong ating programa at ang Pilipino saan man sa mundo naroroon, saan nila pwedeng makuha itong mga impormasyon na napagkukwentuhan natin ngayon. Okay. Pwede nyo po ma-access yung aming website sa jw.org at mula po rito, makakakuha po kayo ng ilang impormasyon katulad na napag-usapan ngayon tungkol sa disaster preparedness. Pero bukod po doon, marami pa pong pangtulong para sa mga pamilya at gayon din para sa mga bawat individual para harapin yung ilang mga usual na mga kinakarap sa ngayon. Yung stress, yung kung paano mapapangalagaan ng pamilya, mental health, at iba pang mga bagay na nakaka-apekto sa ating pang-araw-araw na buhay. At ito po mga video na ito, mga articles sa aming website, mababasa nyo rin po ito sa iba't ibang lengguwahe na available po o sa inyong gustong lengguwahe na mabasa ito. Dahil ang paghahanda ay ginagawa ngayon na, hindi sa aktwal na may sakuna. Tama po. Thank you very much, Mr. Morales. Si Ginoong James Morales, mga kaibigan, ang national spokesman ng mga Jehovah's Witnesses, may kinalaman po sa kahandaan ng grupo ng mga Jehovah's Witnesses pagdating sa pagharap sa mga sakuna. Espesyal na edisyon ng inyong Bantay OCW program, hatid ng Bantay OCW Foundation mula po sa Inquirer.net at Radio Inquirer Online. Ako po si Susan K.